Halos magtatatlong buwan nang hindi naliligo si Lucky, kaya ito, samahan nyo naman akong paliguan si Lucky. Sobrang dami ko ang inaasikaso kaya hindi pa namin siya mapaliguan. Ito nga pala si Lucky ay 3 taon na mahigit. At halos magpi 50 plus kilos na rin siya. Ito nga at babasain na natin si Lucky at papaliguan. At nga sa isang buwan, 2 beses maligo si Lucky dahil sobrang dami nga natin ginagawa kaya hindi natin siya mapaliguan. Kuha ko nga lang si Lucky ay napakaliit lang. Ngayon naman ay sobrang laki na nga ni Lucky. Ito nga alaga kong to ay napakabihira na nga lumabas dahil sobrang kulit na nga at ayaw nang pumasok pag nakalabas. Ito na nga. Sa ngayon nga dinadiet ko lang siya. 2 manok nga lang pag kumakain siya. Kayang-kaya niya na nga ng 3 o 4 na manok pero hindi ko gaanong ginagawa dahil sobrang laki niya at hindi na mapigilan. Pakabilis nga lang lumaki ng Burmese python lalong-lalo na pag pinapakain mo ng sobra-sobra. Lalong-lalo na rin pag maluwang yung cage niya. Ito nga hindi ko na pinapalitan yung cage niya para hindi na siya gaanong lumaki. Akala nga nung iba mahirap mag-alaga ng Burmese python pero sa totoo lang pagkakain nga nila 2 buwan bago na naman sila magising at puro tulog lang naman ang ginagawa ni Lucky. Dito nga pala yung gamit kong sabon ay sabon ng mga aso namin para mas mabango si Lucky at wala namang problema. Napakabait nga ng alaga kong to at never pa siya nag-strike sa akin at kahit kanino na umahawak sa kanya dahil dinala nga rin namin siya sa SM noon. Exotic Club Expo. Sa dami na nagpa-picture sa kanya matanda bata ay wala naman naging problema at hindi naman talaga niya ugali ang mag-strike. Talaga napakabait nga ni Lucky dahil subok na subok ko na at ilang taon ko na rin tong inaalagaan. At sa mga nagsasabi nga kung magastos nga ba mag-alaga ng ganitong alaga ay hindi po talaga magastos dahil sa 2 buwan, 1 buwan ay 1 manok, 2 manok ang pinapakain ko. 100 nga pala yung 1 manok, 200 sa 2 buwan. Halos 100 lang 1 buwan din ang nagagastos ko kay Lucky at iiwanan nyo lang din siya ng maraming tubig. Sobrang tagal ngang matulog nito lalong-lalo na pag busog. Pag nag-poops na ito at hindi na mapakali at hindi na natutulog, galaw na ng galaw at ikot na ng ikot sa cage niya, yun na yung sign na gutom siya. Pero kahit anong gutom niya, naranasan pa niyan sa akin na hindi kumain ng 4 months, puro tubig lang ay hindi talaga siya nag-i-strike. Kaya talaga napakabait ni Lucky. Siyempre pag nagpaligo rin ako kay Lucky ay pinupunasan ko rin siya mabuti. Hindi yung kusang matutuyo dahil kahit papano mas makinis at mas makintab siya pag ganito at mas maaalagaan nga yung balat ni Lucky. At kung mapapansin nyo, pati mukha ay pinupunasan ko mabuti dahil napakabait naman niyang alaga ko na yan at wala naman ako naging problema kay Lucky. Sa mga mag-aalaga nga ng Burmese python na ganito, huwag kayong matakot at kilalanin nyo lang at mas maganda at mas mabuting arang din na maliit pa lang ay makuha nyo na. Hindi yung ganito nakalaki bago nyo kunin. Para alam nyo yung ugali at makilala nyong mabuti. Fresh na naman si Lucky at matagal-tagal na naman ang tulog nito at siguradong mahimbing na naman ang tulog niya dahil sobrang linis na naman ni Lucky. Hindi ko nga lang chinecheck yung tubig nito at dapat laging may karga. Kung may mga ganito akong oras at napakaganda naman at wala akong ginagawa, inaasikaso ko naman si Lucky. Kaya napakalinis at napakaganda na nga ni Lucky. Mamaya-maya nga lang ay magkukukot at gigilid na yan sa gilid para lang makatulog ng mahimbing. Maraming salamat sa lahat ng manonood.